Minention, makalipas na 1 linggo, binigyan ako ng listahan ng mga wanted na tao na aking papatayin. Nakalagay doon ang pangalan at tirahan ng mga taong papatayin ko, inaabot at dinidistribute ang listahan sa akin at maging sa aking mga kasamahan ng aming pinakapinuno sa samahan. Minsan ay mismo si Mayor Duterte ang pumupunta sa safe house at nag-aabot ng listahan tapos sambitin, ito ang listahan ng mga tarantado. Ilang beses ko na personal nakita at nakausap si Duterte. Halos bawat linggo ay pumupunta siya sa safe house para mangamusta. Ganito rin ang pattern na nangyari ngayon. Merong listahan ng mga pinapatay. Sa pagpatuloy ng kanyang salaysay, minsan noong 1993, may isa kaming lakad na kasama si Mayor Duterte. Kami ng kanyang mga kasamaan ang dapat tumira, ngunit nagkamali kami. Hinabol niya mismo yung tao na isang holdupper at sa kanya ito ipinagbabaril. Naubos niya ang isang magasin noon. Matapos yon, natakot ang mga pulis at nakita kung paano magalit si Mayor. Ito po ang sworn statement ni Ernesto Abasola. Nasaksihan ko ang pagpatay sa 6 na kalalakihan na nakapiring ang mga mata at may tali ang mga kamay at paa noong bandang 9:00 ng gabi sa ikatlong linggo ng December 2005. Isa ako sa naglibing ayon sa utos ni Tatay Laud sa mga katawan ng biktima ng 3 kuweba matapos itong patayin ng 6 na miyembro ng Anti-Crime Unit ng Davao City Office. Ito po yung anti-crime unit na minimension ni Arthur Las Cañas sa kanyang salaysay. Na nakilala ko lamang alias Pedro at alias Mario, ang dalawa sa 6 na biktima, at dalawang ito ay inilibing namin sa unang kuweba na malapit sa bahay ni Tatay Laud. Samantalang iyong dalawa ay sunod na kuweba at natirang dalawa ay sa pangatlong kuweba. Na dinala ko si Colonel Fajardo at kanyang mga kasamahang pulis na nasabing mga kuweba at doon ay nakita namin sa huli at ikatlong kuweba mula sa bahay ni Tatay Laud ang isang nakausling buto na ayon sa mga pulis na isang doktor ay buto ng isang tao. Ito pong Tatay Laud, ito po ay may-ari ng tinatawag nilang Maa Quarry or Laud Quarry or Laud Compound na kung saan ito yung tinatambakan ng mga sinalvage nila na mga tao. Ito naman ang sworn statement of Police Superintendent Roberto B. Fajardo. On July 5, 2009, in the course of serving the writ docketed under search warrant 09-14347 earlier issued by the Honorable Court, I was approached by a male person who identified himself as Mr. Ernesto Abasola, 51 years old, married, and resident of relocation site Barangay Mintal, Davao City, and confided to me that he is an asset of Benvenido Laud, Tatay Laud, alias Tatay Laud, the owner of the premises subject of the search warrant. Mr. Abasola offered information that human remains of summarily executed victims could be found inside 3 adjacent caves located a few meters away beside the makeshift house of alias Tatay Laud at Laud Compound. Hence, I and other policemen went to the caves and found out that a bone is protruding from one of the caves in the plain view. The accompanying SOCO operative, a doctor of medicine, checked it and positively concluded that it was a human bone. Though it is in plain view, however, I and other policemen suspect that more of such kinds are still in that hole/cave and in other adjoining caves. Ito po yung picture ng mga buto na na-recover nila doon po sa Laud Compound. Human bones po ito. Ito naman po yung urgent motion to quash and to suppress illegally seized evidence na ifinail sa korte ni Laud. Dito nyo makikita na People of the Philippines versus Fulgencio Pavo, Benvenido Laud,